Bianca Bustamante, my calling is Formula 1 Filipina Racer Ice Euro Cup Challenge Part 1. To the world stage, a trailblazer in open-wheel racing, breaking barriers, and making history one lap at a time. We'll see how she is doing now that she is set to take stage in Euro Cup. Ayan, no? With his interview with Filipina. First time, no, in the history, no, na Filipina sasali sa ano? The top racer, Bianca Bustamante. Thank you very Ma'am Dolly Babes, did I greet you? much, Anton. As you've mentioned, we are fortunate enough to have on our show Bianca Bustamante via Zoom, straight from England. Hello, Bianca. Bianca, you've raced in several series already and coming off a FIBO. Ito, maganda na, no? Karerista pa. Oy, Ma'am Mesyang, shoutout tol, Bad Boy Guapo, Mandirigma, Sir Tiger 99, and Tiger and Kirklea. Ayun, shoutout. GB3 Championship last year. What made this move to Hero Cup 3 feel like the right next step in your journey? Yeah, so I guess the past 3 years, I've been honing myself in the Formula ladder with the goals of obviously making it to Formula 1. And after graduating the previous year in F1 Academy in the McLaren Development Program, I realized I needed to make that step up. And it was the initial step into GB3, which British F3 that really honed my technique as a driver. But not only that, but also realizing what I needed to perform. Which is Okay na yan. So ayan pasasabak na si Ma'am Bianca Bustamante. Ayan, sa Formula 1. Diyan sa Filipina Racers Ice Euro Cup Challenge Part 1. Wow, congrats! Galingan mo, ha? Oh, syempre, sunod-sunod na. To Cebu sa pagpupulong ng National Tourism Organizations ng ASEAN sa pamumuno ng Pilipinas. Nakatakdang pag-usapan ng ASEAN member states. German ata yan, ha? Hindi, Pilipinas. Sinabi Filipina, eh. Tayo, alam niyo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo mag-claim, eh. Mukhang Pilipina. May tunog Filipina. Oo, Pilipina na. States ang direksyon tungo sa pag-unlad ng turismo sa buong rehiyon. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Pinulong na ng Pilipinas sa mga tourism chief counterparts nito bilang panimulang aktibidad sa 2026 ASEAN Tourism Forum. Pinangunahan ni Tourism Undersecretary Verna Buensuqueso ang 63rd National Tourism Organization. Buti naman hindi si ano. Sino ba yung pinag-iinitan ngayon? Yung Secretary ng Tourism. TO meeting sa Cebu City na sumentro sa kooperasyon at sharing ng best practices pagdating sa turismo sa ASEAN. As heads of national tourism organizations, we are all in a most critical spot and exciting position to transform vision into practice. What we decide and coordinate in the meetings like this translates into visitor journey, the competitiveness of our destinations, the resilience of our enterprises, and the livelihoods of our communities. Makasaysayan din ang nasabing pulong dahil ito ang kauna-unahang partisipasyon ng NTO ng Timor-Leste, ang Boss, pinakaunang ng ASEAN. With sincere joy, we welcome Timor-Leste as the 11th member state of ASEAN. No. Di ba yan, no? Kung maalala nyo, si Frasco. Yes, correct. Maalala nyo, no? Yung Timor-Leste. I think it was like, parang yung audition nila is ibalik si si Teves. Let's give him a round of Boss applause. Desert Spring. Ayan ha. So, Pilipinas, pinangunahan ng 63rd ASEAN NTO meeting. Kooperasyon sa turismo, hiniling, palakpakan. So, ayan no. Malay nyo, with this, maiangat natin yung antas ng or yung mga kikitain natin pagdating sa usaping turismo. Panalo na yan. Kaysa naman si si Frasco. MCGI, ano yan? Philcom at MCGI sa bansang Ghana nagkatulong sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa mga OFW sa bansa. Aba, MCGI yan ba yung ang dating daan? Yan ba yun? Philcom, hindi ko alam yung Philcom. Pero, ayan so yung mga kababayan natin sa Ghana. Meron tayong mga tao, meron pala mga offices,
overseas Filipino worker sa Ghana. I thought Ghana is ano, no? So okay pala rin. Nagsagawa ng iba't ibang medical check-up para sa mga kababayan natin sa bansang Ghana. At ito ay dahil sa nakita nila na kailangan ng ating mga kababayan ang medical na atensyon. Naisip po namin ito dahil po yung mga Filipino po, usually wala silang time po para po magpa-check up dahil po sa trabaho. So naisip namin since nag-gather tayo every Sunday, why not make an event na makabuluhan, yes, for our health. Meron po tayong mga free services like free ECG, free breast and abdominal ultrasound, blood sugar testing, and actually we are also in partner with the FCGI, with the National... Grabe, naantok na ako. Dapat di na tayo nag-joke. Tagal. O yan ha. So dun sa mga kababayan natin dyan sa bansang Ghana, no? Meron na, no, na magbibigay sa inyo ng free, no, na service, medical services kagaya ng blood pressure check, blood sugar test, breast ultrasound, abdominopelvic ultrasound, ECG, medical consultation, free optical services, and blood donation. Ayun. No? Ganun dapat. So, ito, ano naman to? May ibang sakay para sa mga... Magpapatupad ang LRT2 at MRT3 ng libreng sakay mula January 26 hanggang January 31st, 2000. Uy, totoo? Malaking tipid ba pagka libre ang MRT? Marami bang ano? Magkano ba ang isang sakay ng MRT ngayon? So dito, no, sa susunod nating good news, sabi dito, LRT2 and MRT3 may libreng sakay para sa mga personnel ng unang WTA sa Pilipinas. 2026. Kasabay ito ng kauna-unang Women's Tennis Association Tournament na isasagawa naman sa Pilipinas. Ang libreng sakay ay para sa mga accredited officials, mga miyembro ng Last joke mo na today. local organizing committee, volunteers, participants, media at sponsors. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid WTA accreditation pass sa istasyon ng tren upang maka-avail ng libreng sakay. Ayun, libreng sakay. Okay. So, yan yung mga good news natin ngayon, no? At sana nakatunghay pa rin kayo dito sa ating programa. Ano ba? Mukhang sablay. Sablay, hindi na nga ako magjo-joke. Siyempre, bago tayo mag-proceed dun sa ating mga subtopics, magandang gabi po sa lahat, no? At dun sa mga bago, kagaya ni Ma'am Meshang, sino ba? Si Ma'am Meshang lang yung bago eh. Welcome dito sa ating palatuntunan, siyempre. No, Banat Boy! Rock and roll. Ba't wala sa gitna naman yung pang sablay kung ano napindot natin. Oh, yun.